tila nagbabaga ang buong Pilipinas sa init ng panahon. Ang pampacool ng mga tiga Cavite City, ang paborito nilang pampalamig. Para itong halo-halo, merong gulaman, sago, pinipig at yelo, pinatamis ng kalamay at tinunaw na panutsa at pinalinamnam ng kakanggata. Pero ang kakaiba talaga rito, ang main ingredient nitong pansit o noodles. Ang tawag nila rito, chinchaw sa malamig. Try nyo. Ang chinchaw, klase ng noodles mula China. Mas mataba at mas matigas ito. Gawa ito sa magandang klase ng bigas, kaya may kamahalan ng presyo. Tuwing Biyernes Santo lamang na ito ay makikita at ginagawa at maaaring ikonsumo. Pero sa mga nagdaang panahon, ito ay mayroon na ng mga nachinchaw, kahit hindi siya mahal na araw. Si Aling Kulot, 4 na dekada nang nagtitinda ng chinchaw noodles. Mga 15 o 16 years old ako nung mag-umpisa magtinda niyan. Kasama ako ng nanay ko. Bumibili nga siya ng halagang 100 o 50 pesos. Pinuputol-putol lang namin, konti-konti. Binibenta rin naman namin. Ang noodles, hinahango niya kina Avelino na 30 taon nang ito ang negosyo. Yan namana ko lang sa aking lolo. Ito na ang ipinambuhay ko sa mga anak ko. Ang bigay po namin, 70 ang isang balot. Pero minsan lang daw sa isang taon kung gumawa sila nito. Mabusisi kasi itong gawin at mahal din ang mga rekado. Sa paggawa ng noodles, hinugasan muna ang bigas sa tubig. Pwede na po kahit 2 o 3 sa pag-uugas ng bigas. Pagkatapos, giniling. 5 oras po bago namin gawin para maganda na po yung galapong. Ganito po yung kalalabasan. Matigas na po siya. Ang pagmamasa po namin hanggang sa mahalo lang po talaga yung galapong po. Pagkahalo po, ilalagay na namin dito sa lamesa. Pagkatapos po mabilog, lulutuin naman po sa talyase ng mga 5 minutes po. Kailangan po medyo may yellow-yellow. Dito na po yung babayuhin na po. Pagkatapos po naming madurog lahat, lalagay po namin uli sa lamesa. Kailangan po pino talaga yung pagmamasa para maganda po yung bihon na lalabas. Sunod itong isinalang sa pabilog at butas-butas na molde. Papatungan ng kahoy at saka itutulak ang galapong para lumabas ang noodles. Ang panghulma o panghapit sa galapong, tradisyonal na kahoy na kalahating siglo na raw nilang gamit. Pero ang pansit luglog, mas manipis at mabilis matunaw kumpara sa chinchaw noodles. Parehas lang po na kulay puti. Yung haba po, parehas lang din po. Ang pinagkaiba lang po talaga, mas mataba po. Masarap po. Ang nag-ano po ng lasa niyo yung panutsa at saka po yung kata. Masyado akong na-curious parang buko kasi nasasama yung gata. Bagay na bagay sa tag-init, masarap. Dahil isla pantropiko tayo, ika nga ng sikat na kanta ngayon, o sa Ingles, tropical country, ang all year round pamatid-uhaw ng mga Pilipino, hindi na namin ibubuko dahil alam na alam nyo na ito, fresh buko juice. Pero ang mga tiga Visayas at Mindanao, hindi lang nakukontento sa sabaw ng buko. Hinahaluan nila ito ng condensed milk, soft drinks, pati na biskwit. Ang tawag nila rito, lamaw. Ito ay isang salitang Bisaya. Ibig sabihin pinaghalo-halong mga pagkain. Ang pamilya Lagwar mula sa bayan ng Lubok sa Bohol, madalas naghahanda ng lamaw tuwing may pagtitipon, lalo na kung mainit ang panahon. Kung may birthday, hindi mawala yung lamaw. Isa din yun sa mga dessert namin na hinahanda kapag may okasyon. Ang paggawa ng lamaw, family bonding nila. Bawat isa may toka.
si Adrian, ang tagabili ng rekado. Ang tiyuhin nilang si Anicetus, ang tagakuha naman ng buko sa puno. Tuktokin natin kung tagubtob, it's okay. Habang ang misis ni Adrian na si Hilda ang taga-timpla. Ilagay natin yung tubig ng buko sa loob ng kaldero. Isunod natin yung laman ng buko. Tapos yung condensed milk. At saka soft drinks. Biskwit. Dahil sa sahog na biskwit ng Lamaw, ang kanilang buko juice tihadong nakabubusog. Ang biskwit ay pampadagdag ng lasa ng Lamaw at medyo may kunting alat. Hindi po siya simpleng pagkain, isa din po to yung nagpapatibay ng samahan. Ang pampalamig naman ng mga tiga Camiguin Island sa Mindanao, creamy at chocolatey. Gawa kasi ito sa purong tableya. Ito ang iced sikwate. Isa sa mga kilalang nagbibenta nito sa isla, si Julieta, na ang tableya na gamit sa paggawa ng sikwate, siya mismo ang gumawa. Dito, sa 8 ektaryang farm ni na Julieta, sa barangay Balbagon sa bayan ng Mambahaw, nagmumula ang mga ginagamit niyang kakao. Ang mga naani nilang cacao seeds, hinayaan muna nilang mag-ferment o maburo ito sa sarili nitong sap o katas sa loob ng 1 linggo. After 5 days sa pag-ferment namin, lagay namin doon i-dry. Pinatuyo ang mga ito at saka ini-roast. Sunod na itong krinak at binalatan para makuha ang cocoa beans. Dito sa pagtakop namin para ma-final na ma-separate ang shell at saka balat ng beans. Ang beans isinalang sa grinder para maging paste. Pagkatapos, inilagay sa molde at pinatigas. At para gawing iced sikwate, ang tableya, hinaluan ng gatas, tinunaw sa mainit na tubig at saka isinalin sa blender. Isasala natin dito sa container. Sa sunod, lagyan natin ng sugar. Inilagay sa mga bote. Lagay na natin sa loob ng chiller sa 1 oras. At pinalamig sa cooler. Ang kanilang iced sikwate, 50 pesos kada bote. Sobrang sarap. Bagay ito sa panahon ngayon, medyo mainit. Tamang-tama lang timpla, lasang-lasang pure tablia. Mag-sales lang kami ng 1 araw, 5,000. Ngayon, umaabot na siya ng 20,000. Pataas pa. Hindi lubos inakala ni Julieta na ang buto ng kakao na ibinigay lang sa kanya ng kanilang kapitbahay taong 2017, nanganak na ng 6,000 puno. Kung dati, 2 lang ang kanyang empleyado. Ngayon, 20 na. Mas marami na siyang nabibigyan ng hanap buhay. Proud ako sa narating ng aking amo. Talaga namang lasang-lasa ni Julieta ang tamis ng tagumpay. Ang payo ko sa mga bagong negosyante, hindi tayo mawalan ng pag-asa kasi nandiyan ang Panginoon. Umahahon tayo sa kahirapan. Ngayong nakakapasok nga ang init, tara na't magsamalamig! Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.